Hello mga ka-uploaders sa Pilipinas, mga kadudol sa US market at mga kryptonidods. Kumustamos mi amigos, mi amigas? Maraming daghan salamat sa inyong tanan sa mga viewers at subscribers. Pag-usapan natin ano yung mga trending stock sa Philippine stock market ngayon. Friday na Friday pero green na green, 6,305 na tayo. Sana tuloy-tuloy na yan, ano? So, financial, holdings, industrial, property, mining, sila yung nag-green. Services naman ang down. So, yung mga most active natin, si ICT, down siya ngayon. Plus, so ito yun. Maraming mga blue chip ngayon na si Berdihan, ano, APX, mining, so, humahataw. Decliners naman, yan sila. So, tara, let's. Meron tayong pag-usapan na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, bakit nasama to? US market tong isa eh. Mamaya, ikwento ko yan sa inyo yung itong JLHL, US market. So, si Ali, siya yung nanguna, 4.9% sa open market ngayon. Ayala Corporation, 397. BPI, 2.77. GGS 2.8, BDO 2.2, Century Food Puna, Century Food, saan ba siya? 1.93. So angat ang ating mga blue chip kaya umahataw ng 6.3 si PSEI, ano? So tara, let's umpisa natin si Ali, Ayala Land Corporation. So, last nating review kay Ayala Land Corporation ay noong isang mga nakarang araw. Monday yata to. Last Friday pala. So, dito, sabi natin, angat diyan, tapos mag-pullback. Sa bago siya angat, ano? So, nag-pullback. Umangat naman siya, tapos nag-pullback. Pero dito siya nag-pullback diyan. Masyadong malalim, ano? Tapos, umangat naman. So, burahin natin to kasi yan na yung, ano. So, ganun pa rin. Bullish na rin tayo kay Ali. Ang ano natin, nagpo-form siya ng double B, ano, parang W or V. Pwede yung W eh. Yan, no? Yung W na yan, ganyan. So, kaya ang ano natin, nabubunuin to niya yung ano niyan. Yan, target price na 28. So, sa ngayon, kung titingnan natin sa malapitang tingin si Ali ay na-break na niya malapit na i-break itong 1596, ano, ito nag-break naman yan. So meron isang resistant naman dito sa 16, lipat natin yung resistant diyan at ito naman yung support natin nasa 15.36. So kailangan talaga i-break pa ni Ali yung 1596 na magkaroon siya ng katawan, ganyan. Diba? Para ma-break na out na talaga niya yan. Tapos, pwedeng pagdating diyan, dahil may konti tayong resistant dito, pwede mag-ganon si Ali, ano? So, mag-up siya diyan, pwede mag-pull back konti, tapos maganyan. So, ganyan lang yung presyo niya hanggat aabot siya dun sa taas, ano? So, posibilidad ito mag-pull back to kasi Friday ngayon, eh. Baka maraming mag-take profit. Yung dito nakabili, baka mag-take profit na yon eh. Yan, no? May 17% na kasi. So, yun yung nakaganda pag dito ka sa ilalim makabili, ano? So, kaya maswerte yung maraming mga kapital kasi maraming mapagpilian, eh. Mapag-abangan. So, dito, ilalim na kasi yan, sa ating trendline na channel. So, talagang may chance na, malaki ang chance na angat siya pabalik doon sa taas, ano? So, kaya kung dito ka nakabili, bumili ka, may mga 100% yan kung aabot dito sa target price natin. Target price ng ating mga broker Video Metro Call ay nasa 26.437, ano? Yung kay TradingView naman na target price ay malakas boses natin pag bullish yung mga blue chip eh. So 35 ang maximum na target price ni TradingView. So yan. So next is Ayala Corporation. So Ayala Corporation naman tayo. Last nating review. So ganun din kang natin kay Ayala Corporation na perform siya ng W, ano. So yan yung natin, W ang pinuporma niya. So lapitan natin siya. Ang
Sabi natin mag-push up doon sa taas tapos mag-pull back. So dito siya umabot siya diyan ano, tapos dito lang siya pull back. So yan. So ngayon, burahin natin to para maiba yung ano natin, drawing na naman. So ganoon lang naman yung mga presyo eh. Up and down, up and down. So ngayon, ganun pa rin tayo. So na-break na to niya, ay lipat yung ano na yan, break na, lipat natin dito naman tayo ano. Yan naman yung maging support natin. At meron tayong resistant dito kay Ayala Corporation sa 505. So kailangan i-break niya yan. At meron naman tayong isa dito din na resistant. Yan. So yung presyo ni Ayala, ganun lang din yan. Up, pull back, ganun lang naman yan kasi may mga resistant eh. Hanggat maubos yung mga resistant, wag lang ang support para tuloy-tuloy ang angat niya sa taas ano ni Ayala Corporation. Target price ng ating mga broker ay nasa 680, 733, 677. So nasa ano na tayo, 486. So malapit na. 633 so dito banda, mabuo niya tong dito yan ano. So pag nabuo niya yan ito, ang target price pa naman natin na 800, dito, yung lalim nitong W na yan, yung susukatin mo, dalhin mo dito sa taas. So yun yung maging maximum na target price natin na 800 ano. Sa mga broker nasa 750, 680, 733, 677. Si TradingView, tingnan natin yung kanyang forecast naman ay nasa 641 ano ang kanyang forecast. So 864, 804 yung ano niya ano, ang kanyang so pareha sa atin 801. So ang ano yung ano natin, hindi yan hula-hula, may mga supporting analysis tayo ano. So yan yung maging ano angat ni Ayala Corporation. So BPI naman, bangko tayo, BPI, kung may hawak ang BPI, congrats. So malapit na tayong binalikan ni BPI. Meron tayong hawak na 126, 2,700, almost 3,000. Meron tayong 126 na price. So sa taas-taas pa rin at meron tayong 131. Medyo mataas-taas pa, malayo pa yung lalakbayin natin, ano? So kulang lang tayo ng puhunan, wala tayong pang bili ano na pang piso cost averaging. So gaya ng sabi natin, nag-form siya ng maliit na bullish plug dito at ang breakout niya yan ay papunta doon sa taas ano. So ngayon bullish na bullish, burahin muna natin to para malinaw. So ang gagawin ni BPI, dapat talaga ma-break itong 107 para angat siya at meron tayong 112 naman dito. So hintayin na yan natin, malay mo bago magtapos ang bagong taon ano. Maabot na, balikan na tayo diyan at kikita na tayo at mahit na yung mga target price natin sa taong to. So kaya ipon-ipon lang. Dito sa BPI, binili ko si BPI, parang nagsisaving ang ipon ko, dito na ko na nilalagay eh. So savings ko, kasi habang nag-ipon-ipon ako dito ng stock, although bumaba, binabayaran naman ako ng dividends. Kumukita na tayo diyan sa dividends lang, ano? So, 2 bisis to siya namimigay ng, ano, ng dividends, 2.58. So, ngayong December naman, pamasko, meron naman siya, ano? So, 2 bisis lang to siya namimigay. So, ganun pa rin, bullish pa rin tayo kay BPI. So, ang next na ano niya, movement dito ay baka next week, pag tuloy-tuloy to, kahit na ano, diyan, maganyan. So, siguro maganyan-ganyan. Maganyan-ganyan hanggat umabot doon sa target price natin, ano, na si BPI. Doon sa kanilang target ng ating mga broker ay nasa 147, 143, 148. So may 126 tayo. Pasok pa rin tayo sa kanilang target price, ano? Si TradingView naman, ang kanyang target price ay nasa taas naman. So, ganun lang talaga dito eh. 158 yung target price, ano? So, kung ikaw ay nag-iipon lang, kumpara mo sa mga bumibili ng stock sa BPI, ay mas malaki ang kikitain kaysa nag-iipon ka lang sa BPI, ano? Kaya wag nang magpatubil to, bili na bili ng stock ng mga bangko, ano? BPI, Metrobank,
BDO. So, GGS Summit ay 2.6 yan ngayon percent. Sabi natin, baka bababa dito ng worst to worst si GGS, pero buti naman ay hindi bumaba ng todo. Nag-pullback lang siya dito. Sabi natin ganyan, pullback. So, nag-pullback talaga siya dito at nag-hold yung support natin. So, maangat na siya. Breakout natin. Burahin natin yan. So, ngayon, si GGS dapat talaga magtuloy-tuloy pa siya akyat doon sa taas, ano? So, kailangan niyang i-break itong 25.65. Tapos diyan, baka magtuloy-tuloy yung consolidation. Tapos ganyan, diyan, hanggat tumabot doon sa taas, ano? Si GGS. Ang target price naman natin ay 34.36. Yan yung mga trending stock natin. So, yun pa rin yan tayo. Ang target natin kay GGS. So, bago ang lahat, mayroon pa tayong dalawa. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Uploader sa Pinas Market para naman madagdagan yan, oh. Kung crypto naman, meron tayong crypto ni Dudes. At kung US Market, meron tayong Doodle Goose to US Market, ano. Tara, let's kay video. Yan, si video naman. Kung meron kang savings ka video, bakit hindi ka bumili ng share kay video? Ano, 4 na bisis to siya namimigay ng 1.1, 1.1, 1.1. So, ngayong parating na March, 2 bisis na June. So, September meron yata. September meron naman at December din. Saan ka pa? Binibigyan ka dito habang binibili mo siya, naghihintay na angat. Binibigyan ka ng pera. Samantalang sa savings mo lang, ay wala kang mangyayari sa ano. So, ganun pa rin yung pananaw natin kay video, ay lipat lang natin yan. So, bullish pa rin tayo. So, kailangan talaga i-break ni video yung 133, 136, 142 para angat sa doon sa taas at mag-hold dito sa baba ng ng 121. So, price action lang tayo, mga ka-offloader. So, bullish na bullish. Plug si video, tingnan mo dito sa pandemic time si video, ano? Kung bumili ka sa pandemic time na yon, ayaw mo dahil bagsak. Magkano? Angat 144% after 6 years or 5 years, ano? So, saan ka pa? Hindi mo kikitain yung 100% na up. So, kung dito ka nag-iipon, at pagdating ng panahon, aabot ng 200 o 500, ay tiba-tiba ka, ano? So, si BDO naman talagang totoo yan. Umabot na ng mataas na tong presyo na nasa mga 200 plus na to Kaso nagkaroon siya ng split. Kumbaga, pinababa niya yung presyo kasi mahal na namahalan siya. So baka walang ganong bibili. So kaya nagkaroon siya ng split. Yung yung share mo, naging 6 na yon. So nadagdagan yung share mo, Yan, patulad ito, yung isang 1,000 na share mo, naging 1,009 na, nadagdagan siya ng siyam na share. So, yun yung mga kaganda na split na sabi ko. So, Century Food Product, Century Tuna, last nating review ay, okay, umalis after ito kasi pag-usapan natin yung Nasdaq naman. So, sabi natin, kailangan bubuo siya ng 2 green dyan, para breakout na talaga niya yung 31.65. So, parang ginawa naman niya Tingnan, burahin natin yan. Yan, umangat siya dito, kaso nag-pullback, may nag-take profit. So, ngayon, nag-consolidation siya. So, dapat talaga so yan siya, ilipat lang natin ng ganyan. So, dapat talaga si Century Food Product ay kailangang i-break niya itong presyo na yan, yung 32.7 para tuloy-tuloy na ang kanyang angat sa taas, So, dapat mag-hold naman itong resistant dito, support. Meron tayong support yan sa 31, dapat mag-hold yan para hindi siya mahulog. So, meron naman ng dividends parating. So, tingnan mo yan, namimigay sila ng dividends, So, tapos ayaw mo pa niyan, binibigyan ka ng pera. So, dito lang yan sa Philippine Stock Market na sinasabi nilang bulok na walang Huwag kang tumingin sa PCI, tingnan mo yung individual company para kumita ka. Doon yun ang dapat gawin mo. So, yan po ang Philippine Stock natin review. Punta tayo kay Nasdaq, kay GLHL. Kagabi, tinitrade ko to siya
Nag-day trade ako dito kagabi. So, 2 beses ako nag-day trade. Nanalo ako ng maliit lang kasi maliit lang yung puhunan ko dito eh. So, dito tayo nakapasok una, tapos diyan, hit yun. Dito pala sa bandang dito baba. Tapos dito, nabinta natin dito banda. Tapos pumasok ulit tayo. Dito naman tayo bininta. So, nag-try ako kagabi, after ko ng mga walking, nag-try ako kagabi na ipasukin siya sa city. Nung bumagsak siya dito, wala, hindi ko siya hindi ko siya nabili kasi hindi na-trigger yung city ko nga dito, yung presyo dito. Dito pala yung city. Hindi siya na-trigger, tapos bumagsak. So, dito kasi yung city sa pangatlong attempt ko eh. Yan siya. So, hindi siya na-trigger yung presyo ko, tapos bumagsak siya, bumagsak dito. Di, wala na, natulog na ako. Hindi ko na, sabi ko, wala na to, tuloy-tuloy na bagsak na to. Hindi ko na to, natulog na ako. Yun pala, kasi may oras pa eh, may mga 2 oras pa yata bago magtapos. So, mayroon pang, biglang humataw, lumipad dito, sayang, hindi ko na. So, nung lumipad, wala, sayang sana kung nakasama tayo, kikita sana tayo ng almost 100%, So, tapos, ang nakaganda dito, tumigil na kasi ako ng mga stock na bilhin ko siya ngayon, Tapos, sinayaan ko maggabi. So, kinabukasan ko na siya ibinta ulit kung gusto ko ibinta. So, hinold ko siya ng overnight. Tumigil na ako sa ganun eh. Kasi palaging nadadali ako eh. Pag binili ko siya ngayon, tapos di ko siya ibibinta kagad, kinabukasan, bumabagsak. Pero ito yung ibang nangyari. Pagkatapos niya ng mag-day trade, open market, kasi sa US, merong dalawang klase kasi yan sa US eh. Mayroong open market, so tapos mga 9 o'clock doon sa kanila sa umaga, yun na yung open market, buong mundo na makapag-trade. Tapos itong overnight, piling-pili lang naman, mga 4 na bansa lang pwede makapag-trade dito. So pre-market, overnight, ang makapag-trade yan ay nasa USA, Canada, Singapore, Australia, yan silang mga bansa. Iwan ko ang London, pwede yata o Great Britain. So overnight siya, nag-up pa siya ng 22. Sayang nga eh. So 68, so almost 200% sana ang kikitain natin. Sana yung puhunan ko na $500 maging up siya ng 200%. So maging na yun. So maging 1.5. Sayang. Wala, hindi talaga para sa atin, hindi natin sinirte So kung dito, yan, mapanood mo yan yung nire-review ko, GLHL, dito sa Doodle Goes to US Market. Panoorin nyo yan, subscribe nyo lang din. Carabao the English lang yan. So maraming salamat sa inyong tanan. Adios mi amigos, mi amigas. Huwag kalimutan mag-subscribe kay Offloador at kay Crypto ni Dudes at kay Doodle Goes to US Market. Adios mi amigos, mi amigas, babus.